Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin.
Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Dakilang biyayang pangako niya, suninay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay bubusin, upang siya ay makapiling. Awit ng bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Tayo nga'y natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga o kahit na anumang oras dyan sa inyong mga kapanalig, naway ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng dalawang banal, no? Ang ating dalawang santo na pinagdiriwang ngayon, si San Cornelio at San Cipriano. Naway maging masigasig tayo tulad ng kanilang pagiging masagasig sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. At patuloy din po natin pasalamatan ng Diyos sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa atin. At idalangin natin ang ating buong bansa, lalong-lalo na mga politiko natin, mga lider ng ating gobyerno na sa patuloy na pagtingin at pagtingin sa mga bagay na hindi kaaya-aya, naway makita nila ang pagbabago, ang kailangan ng pagbagong pamamaraan, pagbabago ng buhay upang tayo'y umunlad at makinabang lahat. Patuloy din po natin na idalangin lahat ng mga kapatid nating kapuspalad, lalong-lalo na po ito yung pagnilayan natin mamaya sa ating Ebanghelyo, na naway sila'y pagkalooban ng Diyos ng kanilang mga biyayang kinakailangan, lalong-lalo na po ang mga kapanalig nating may karamdaman. At ngayon mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumagawa para sa pagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang. Bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan din siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman
sa salapi. Kailangan siya'y mahusay, mamahala sa sariling sambahayan. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapapangasiwa ang maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangang siya'y matagal ng mananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng diablo. Kailangan din siyang iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan. At nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Kailangan naman ang kanyang magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak, at hindi sakim. Kailangan siya'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan din isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipahahayag ang pananampalatayang mapasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o poon kong mahal. Ang aking susundin, tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akin, ako'y lalapitan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang butihing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapway, aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat at tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain.
Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong na siya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po muli lahat sa inyo mga kapanalig at sa mga nasa ibang bansa. Magandang araw. Medyo mabigat po yung ating mga pagbasa ngayon, lalong-lalo po sa unang pagbasa. Dahil nga po pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang Santo Papa at isang obispo, ay pinapaalalahanan tayo sa unang sulat kay Timoteo na ang katangian ng isang obispo at diakono ay dapat marunong siyang mahabag. Sa dinami-dami ng sinabi doon, isa ang mas tumatak sa akin at dapat tumatak sa ating lahat. Dapat maging mahabagin tayo kung tayo'y maglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi po sapat ang pagiging relihiyoso namang. Yung relihiyosong tipong nagsisimba, nagdarasal, pero walang pagbabago sa puso. Yung tipong pagbabago na nakakakita ng pangangailangan ng ating kapwa. So napakahalaga yan sa ating mga kapanalig, naway sa ating paglilingkod, sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, naway magiging biyaya tayo sa lahat, magiging mukha tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng ating pagiging mahabagin. So yun po yung unang bahagi. Sa Ebanghelyo naman po natin ay medyo kakaiba. Kung titingnan natin ng mas malaliman ng ating Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, bakit po ba may isang binatang namatay? May ina, isang balo. Itong ina na ito, balo na, wala ng asawa, patay na din. Kung sa unang tingin natin, parang wala namang bago, wala namang unusual. Pero pwedeng sabihin natin, ano bang kakaiba? Namatay, realidad naman na mamatay tayo Kung hindi natin alam yung konteksto, ang kwento, parang sabihin natin, anong pinagkakaiba ng kamatayan ng bata dyan, yung binata dyan, at ang pagdadalamhati ng isang balo. Mga kapanalig, mabigat kapag ang isang balo ay mamatayan ng anak. Kasi po sa konteksto, sa panahon nila Jesus, kapag ikay balo, wala ka ng asawa, ibig sabihin, mawawalan ka ng pagkukuhanan ng kabuhayan. So kung wala kang anak, ang mangyayari ay hihingi ka ng tulong sa iyong mga kamag-anakan. Pero sa yugtong ito, ang balong ito ay may anak. Ngunit pinagkaitan pa, ipinagkait pa sa kanya at ito'y namatay. Kaya medyo mabigat. Ibig sabihin, isa sa pinakamahirap na tao sa panahong iyon doon sa Israel. Kaya napansin siya ni Jesus. Kasi si Jesus kung patay lang, ang daming namamatay. Pero kakaiba dahil masyadong mabigat ang karanasan ng isang balo. Nawala na nga ng asawa, nawala na nga ng taga-suporta, nawala pa yung anak na baka sumusuporta din sa kanya. Usually, itong si Jesus, kapag tumutulong sa isang tao, ay inuunahan ng pagtawag o paghiling. Pero dito ka lang, isa sa mga bihirang yugto na si Jesus ay lumapit at tumulong sa isang taong wala namang ginawang paghiling, di ba? Napansin niyo ba sa Ebanghelyo, humiling ba itong balo? Nagsabi ba, "Guro, tulungan niyo naman po ako, hirap na ako sa buhay ko, ang sakit na nangyari sa akin." Hindi humiling. Ngunit si Jesus, kahit sa kawalan ng pagkakataong humiling ang babaeng balong iyon, ay nahabag sa kanya. Bakit? Dahil hindi bulag ang Panginoon
sa pamangangailangan ng mga taong lubhang nahihirapan. No? So ito yung kakaiba. Kasi kung titingnan lang natin sa unang pagbasa, parang ano bang kakaiba sa may namatay? Ano ba may kakaiba sa may umiyak? Ano ba ang kakaiba na may binatang kinuha, no? Binawian ng buhay? Malaki. Dahil kapag ikay maging balo at mawalan pa ng anak, parang katapusan na ng iyong buhay pagdating sa kabuhayan. Kaya mga kapanalig, tingnan natin kung gaano kagaling ang Diyos natin. Hindi siya nagpapabaya sa mga pangangailangan ng mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. So kung kayo ngayon ay nagdadalamhati, nalulumbay, inis na inis dahil wala na kayong pagkukuhanan, kahit hindi pa kayo humihiling, ay alam na ng Diyos ang inyong pangangailangan. Minsan nga lang, hindi natin pinapansin yung binibigay ng Diyos kasi minsan ang gusto natin, yung gusto natin, no? Hindi yung kailangan natin. Iba po yun, di ba? Needs at wants. Kaya minsan nagre-reklamo pa rin tayo. So Lord, bakit ganito ang buhay ko? Hindi mo ako pinagkalooban ng ganito. Bakit yung kapitbahay ko? Bakit yung kapatid ko? Bakit yung ka-sister, ka-brother ko? Binigyan mo ng ganito. Pero ang tagal na pala ng Diyos nagkaloob sa'yo ng mga bagay na kinakailangan mo. Kaya mula ngayon, umasa kayo. Lalong-lalo na yung parang nawawala na ng pag-asa. Umasa kayo na hindi nagbubulag-bulagan ang Diyos sa inyong pangangailangan tulad ng nangyayari sa ating Ebanghelyo. Mga kapanalig, isang punto ulit na dapat nating tingnan ay ang dalawang uri ng tagpo sa ating Ebanghelyo. No? So napakadaming magandang tagpo sa bahagi ng Ebanghelyo ngayon. At gusto ko mapansin natin at pansinin natin lahat na may dalawang uri ng prosesyon. No? Prosesyon, ibig sabihin, hindi ko alam tawag niyan sa Tagalog kapag may patay ay susunod ka, ng tawag doon. No? Sa amin kasi sa Bisaya, sa Cebu, or kahit saan sa mga Bisayan speaking, sabi naman mag-assister tayo, no? Assister. So dalawang uri ng prosesyon. Ang unang uri ng prosesyon ay nangyari sa unang bahagi. At ang prosesyon ito ay ang prosesyon na nagdadala ng buhay at liwanag. Sino po ba ito? Ito yung prosesyon kasama sa Jesus, ang mga disipulo, at ang mga tao, no? Mga alagad at napakaraming tao. Bakit ko sinasabi na ito'y prosesyon na nagdadala ng liwanag, pag-asa at buhay dahil kasama nila sa Jesus. Sa kabilang dako naman, may prosesyon na puno ng lungkot, pagdadalamhati, sakit, no? At kawalan. At ito yung prosesyon ng namatayan. Kaya nga, sa araw na ito, pinakita sa atin ni San Lucas na ang dalawang prosesyon ito ay sinadya upang ang prosesyon na nagdadala ng liwanag, pag-asa at buhay ay matutugunan yung pangangailangan ng prosesyon na nagdadala ng dalamhati at kamatayan. Di ba napakaganda? No? Parang kaunang basa natin sa Ebanghelyo, parang wala lang ito. Parang hindi naman to, parang ordinaryong yugto lang ito. Pero naisiparating na ni San Lucas, no, na ang Panginoon ay sinasadya ang mga pagkakataon na siya'y makagawa ng mga kamangha-manghang bagay upang ipadama na siya ay tunay na makapangyarihan at Diyos nating lahat. Amen. So yun, napakagaling ng Diyos, ano? Parang wala lang, pero yun pala ay sinadya, no? Sila'y nagkaroon ng salubungan upang bigyan ng liwanag ang puro dilim ang nakikita. Hindi ko alam kung kayo yung magiging balo dito sa kwento. Siguro kung ako yung balo, sabihin, Lord, sana wakasan mo na lang ang aking buhay. Kasi wala na eh. Nawala na sa akin yung aking asawa. Nawala na sa akin yung aking anak. Wala na. Ako'y mahirap na dahil wala akong pagkakataong mabuhay. Pero dumating si Jesus at binuhay ang kanyang anak. Bakit binuhay? Dahil sa pagkabuhay muli ng kanyang anak na binata, magkakaroon muli ng panibagong buhay at pag-asa ang balo na mahal ng Diyos sa ating Ebanghelyo. Kaya mga kapanalig, sa araw na ito, naway hindi tayo at wag tayo mawalan ng pag-asa. No? Sinusundan pala talaga tayo lagi ng Diyos. Ginagabayan tayo lagi. Kung tayo nalulungkot, kung tayo nasa kadiliman, palaging may liwanag na sumusunod sa atin tulad ng yugto ng pangyayari dito sa ating Ebanghelyo ngayon. Hindi nagpapabaya ang Diyos
Ang mahalaga lamang ay palaging bukas ang ating mata, puso at isipan upang makita kung paano pumapasok at gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. No? Sabi niya, Father, iba kami ng sitwasyon eh. Magkakaiba tayo ng sitwasyon, pero parehas na parehas ang pamamaraan ng Diyos ng pagpapadama ng kanyang awa at habag, tulad ng pangarap ni San Pablo, no, sa sulat kay Timoteo sa unang pagbasa. Nawa mga kapanalig, sa araw na ito, kung tayo po ay nabiyayaan na ng liwanag, tayo'y maging liwanag sa mga nasa dilim, sa mga nagdadalamhati. Sana tayo'y maging liwanag sa ating bansa sa panahon ngayon, no? Sa mga panahong parang inaabuso tayo ng mga taong nasa ating gobyerno. Hindi naman ko naman nila lahat-lahat, pero sana magising tayo sa katotohanan na hindi natin gawing Diyos yung mga taong nagpapahirap sa atin. Dapat parusahan sila sa hindi pagpili sa kanila sa mga susunod na pagkakataon, na bigyan tayo ng pagkakataon na mamili, at naway makilahok tayo sa gawain na mapayapa upang ipadama ang ating pagkadismaya sa hindi magandang pagpapahirap at pagpapakasakit ng ating bayan. Diba? Lahat naman tayo nakadama ng baha. Sa amin dyan sa Timog, sa aming seminaryo, dito lang ako sa malapit sa ating himpilan, palagi kami may baha. Tomas Morato, Timog, at sa iba't ibang dako. No? Kaya kung nalulungkot kayo, sana tayo'y magbigay ng liwanag galing sa liwanag ni Kristo upang sabihin natin na hindi na natin gusto ang kadilimang palaging pinapadama ng mga nananamantala sa atin na mga lider ng ating bayan. Sa pamatnubay ni San Cornelio, San Cipriano at ng ating mahal na ina, naway patuloy tayong maging masigasig sa ating pananampalataya at huwag sumuko sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay, manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas at ang ating po itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang gobyerno, naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nagdusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan, upang magtiis ni na San Cornelio at San Cipriano. Ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, na Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian at ng buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal, kasama sina San Cornelio at San Cipriano, San Luis Maria ng Montfort, San Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo po'y tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo na manalangin sa Ama. Sabay-sabay po natin itong sambitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon po'y magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag
kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito sa Jesucristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay,
hinihiling namin kaming pinaghaharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi ng katotohanan na mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni San Cornelio at San Cipriano sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumuli po, hindi bulag ang Diyos sa ating mga pangangailangan kahit hindi ka patatawag kapag ikay marapat para sa kanyang awa at habag ay ipagkaloob ng Diyos palagi ang mga biyayang iyong kinakailangan. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.